Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kasunduang babago sa lahat? May mga pagkakataong ang pag-ibig ay hindi nagsisimula sa tamis ng pagsuyo, kundi sa pait ng isang obligasyon. Sabi nila, ang pagsasakripisyo ang sukatan ng tunay na pagmamahal. Ngunit paano kung ang sakripisyong yon ang mismong magiging mita ng apoy na susunog sa iyong buong pagkatao? Halin, pakinggan natin ang kwento ni Tala at ang kanyang pagpasok sa isang kasal na ang tanging pangako ay pighati. Now pronounce your husband and wife. Ang mga salitang iyon mula sa pari ay hindi naghatid ng ligaya sa puso ni Tala, kundi isang malamig na kirot na gumapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Ang bigat ng kanyang puting traje de boda ay tila naging double na parabang pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Isang piking ng mungiti ang nakapa skill sa kanyang mga labi habang hinaharap niya ang mga kamera at ang daang bisitang nagpapalakpakan. Mga palakpak na para sa kanya ay parang mga dagundong ng kulob. Isang hudyat ng paparating na unos sa kanyang buhay. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang kidlat na gumuguhit ng linyang naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa bago niyang kulungan. Ang simbahan ay maranya. Libong puting rosas ang nakapalibot sa kanila, ngunit para kay Tala, wala itong halimuyak. Ang tugtog ng organo ay marilag, ngunit para sa kanya, isa lamang itong inay. Lahat ay isang magandang palabas, isang perpektong kasinungalingan. Sa kanyang tabi, sa isang mamahaling wheelchair, nakaupo ang kanyang asawa, si Kislap Imperial. Ang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Guwapo pa rin ang kanyang mga katangian, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon, nakatitig lamang sa kawalan. Isang estatwa, isang magandang palamuti sa tabi niya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao habang tinutulungan ni Tala ang isang nurse na itulak ang wheelchair ni Kisla palabas ng simbahan. Kawawang Tala. Napakaganda pa naman, sana. Isinuko ang kinabukasan para lang sa pera. Ibinenta ng sariling ama. Tingnan mo ang donya. Parang papatay ang mga tingin. Hindi na lamang niya pinansin ang mga yon. Matagal na niyang inihanda ang sarili para sa mga salitang masakit pa sa sangpal. Ang mahalaga ay mailigtas niya ang kanyang ama mula sa pagkakakulong. Ito ang kasunduan. Ang kanyang kalayaan para sa kalayaan ng kanyang ama. Pagdating sa reception, sinalubong sila ng matriarka ng mga imperial. Si Doña Consolas. Nakasuot ito ng isang itim na bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang malamig at mapanuring aura. Sa leeg nito ay nakasabit ang isang kwintas na kumikinang sa ilaw. Ngunit walang kasing lamig ng kanyang mga mata. Ala, sabi ng matanda, ang boses ay matigas at walang bahid ng anumang init. May kinuha itong isang maliit na kahon mula sa isang alalay. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang kwentas na diamante. Isang family heirloom. Payon sa narinig niya, isinuot ito ni Doña Consolacion sa kanyang leeg. Ang lamig ng mga diamante ay parang yelo sa kanyang balat. Ang kwintas na yan ay simbolo ng pangalan ng aming pamilya. Mariing bulong ni Doña Consolacion. Sapat lang para marinig ni Tala. Ingatan mo at huwag na huwag mong dudumihan ang pangalan ng mga imperial. Iyon ay hindi isang isa yung babala. Tumango lamang si Tala, hindi magawang magsalita. Habang tinutulak nila ang wheelchair
ni Kislat patungo sa kanilang mesa. Aksidenteng nandikit ang kanilang mga kamay. Napapitlag si Tala sa lamig ng balat nito. Walang init, walang buhay, walang anumang reaksyon. Muli, isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Ito na ang kanyang magiging buhay. Ang mag-alaga sa isang lalaking hindi man lang alam na naroon siya. Ang gabi ay lumipas na parang isang panaginip, isang masamang panaginip. Pagkatapos ng reception, dinala sila sa Hacienda de los Sainda, ang mansyon ng mga imperial. Ang laki at gara nito ay nakakalula. Ngunit ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Ang silid na para sa kanila ay mas malaki pa sa buong bahay nila noon. May isang malawak na kama sa gitna at sa isang tabi ay isang hospital bed kung saan maingat na hinihiga ng mga nurse si Kisap. Matapos siyang bihisan at ihanda para sa pagtulog, isa silang umalis. Iniwan si Tala sa gitna ng malawak na silid. Siya at ang kanyang asawa. Isang asawang natutulog o marahil ay gising, ngunit walang malay sa mundo. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang malawak na lupain ng hasyenda sa ilalim ng buwan. Isang napakagandang kulungan. Dito na ba siya mamamatay sa piling ng isang estranghero? Hindi niya na natigilan ang mga luhang kanina pa niya pinitigilan. Sunod itong pumatak sa kanyang mga pisngi. Walang tunog. Tanging ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang naririnig. Umiyak siya para sa kanyang mga pangarap na gumuho, para sa kanyang kalayaang ipinagkait, at para sa kanyang amang naging dahilan ng lahat ng ito. Napaupo siya sa sahig, hiyakap ang kanyang mga tuhod. Hinahayaang dumaloy ang lahat ng sakit. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang mahinang kaluskos ang bumasag dito. Napatigil siya sa pag-iyak. Itinaas niya ang kanyang ulo. Pinakiramdaman ang palihid. Pakaguni lang niya. Pakaisang daga. Ngunit muli niya itong narinig. Isang tunog na parang paggalaw ng tela sa kama, mula sa kama, kung saan nakahiga si Kislap. Naniga si Tala sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumaboom ng malakas na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagtataka nakatuon sa madilim na anyo ng kanyang asawa sa higaan. Nanatiling nakatitig si Tala sa madilim na anyo sa kama. Ang kanyang paghinga ay pigil na pigil. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa nakakabing katahimikan ng silid ang kaluskos. Sigurado siyang naririnig niya iyon. Hindi ito gawa ng kanyang isip. Dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang kwarto, tumayo siya. Bawat hakbang niya sa malamig na sahig, nagawa sa nara ay maingat at walang tunog. Paglapit niya sa kama, sinilip niya ang kanyang asawa. Walang nagbago. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Kislap. Ang kanyang paghinga ay mabagal at regular. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng kumot, ganap na walang galaw. Ang lahat ay nasa perpektong kaayusan na parabang hindi man lang siya gumalaw ni isang pulgada. Napabuntong hininga si Tala. Marahil ay pagod lang siya. Marahil ang kanyang isip ay niloloko na siya dahil sa lahat ng pinagdaanan niya. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kinukumbinsi niya ang sarili na isa lamang ilusyon.
Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang paulit-ulit at nakakabagot na routine. Ang hasyenda ni Los Deminda ay isang kulumang ginto. Malaya siyang nakakagalaw. Ngunit ang bawat kilos niya ay tila may mga matang nagmamasid. Ang mga kasambahay ay magagalang, ngunit malalamig, at higit sa lahat, nandoon palagi ang mapanuring tingin ni Doña Consolacion. Ang almusal, ang pinakamahirap na parte ng araw. Isang mahabang lamesa na puno ng pagkain, ngunit ang hangin ay palaging mabigat sa tensyon. Tala, bika ng Donya isang umaga habang pinapanood siya nitong magsal, kape ang isang imperial ay hindi umahawak ng tasa sa ganyang paraan. May tamang itikita sa lahat ng bagay. Hindi na lamang umimik si Tala at maingat na inayos ang kanyang pagkakahawak sa tasa at siguraduhin mong napapalitan ang bulaklak sa tabi ng kamay ni Kislap araw. Dagdag pa nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanya. Kahit hindi siya nakakakita, ayokong isipin niyang pinapabayaan siya ng kanyang asawa. Bawat salita ay isang patutsada. Bawat utos ay isang paalala ng kanyang posisyon sa pamilyang iyon. Isa lamang siyang bayarang tagapag, alaga na nagkataong asawa, ang tawag. Isang hapon, habang iisa si Tala sa hardin, isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Malalim yata ang iniisip mo, Hiya. Paglingon niya, nakita niya si Silas Imperial, ang hihi ni Kislap. Siya ang kapatid ng yumaong ama nito. Ngitin nito ay palaging tila maamo at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. Siya lamang sa pamilyang iyon ang nagpakita sa kanya ng kabaitan. Tito Silas, magalang niyang bati. Huwag kang mag-alala sa aking kapatid. Sabi nito, umupo sa tabi niya. Solasyon ay sadyang ganyan lamang. Mahigpit, ngunit nasa puso niya ang kapakanan ng pamilya. May iniabot itong isang libro sa kanya. Nakita ko ito sa aklatan. Naisip kong baka gusto mong basahin para malibang ka. Isanjila ng ibig napakabalintuna. Salamat po. Sabi na lamang niya. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo, patuloy ni Silas. Ang boses ay puno ng unawa. Pero tandaan mo, narito lang ako. Kung may kailangan ka, huwag kang at tubiling lumapit sa akin. Ngumiti si Tala. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may kakaibang kaba siyang naramdaman. May kung anong hindi tama sa paraan ng pagtingin ni Silas na parabang sinusuri siya nito, na parabang ang bawat salita nito ay may mas malalim na kahulugan. Nang hapong iyon, dinala niya ang libro sa silid nila ni Kislap. Umupo siya sa isang silla sa tabi ng kama nito at nagsimulang magbasa ng malakas. Isa na itong nakasanayan niya kahit hindi siya sigurado kung naririnig siya nito. Ang tunog ng kanyang boses ay nagbibigay ng kahit kaunting buhay sa tahimik na silid. Habang nagbabasa siya ng isang eksena tungkol sa dalawang nagmamahalang nagkahiwalay, napansin niya ang isang bagay. Isang halos hindi mahahalata, ngunit siguradong pagbabago sa pagitan ni Kislap. Tila ito bahagyang bumilis, at pagkatapos ay bumagal muli. Napatigil siya. Kislap, mahina niyang tawag. Walang sagot. Ang mukha nito ay nanatiling parang isang maskara. Marahil uni na naman niya. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagbabasa, ngunit ang kanyang isip ay hindi na mapakali. Kinabukasan, habang inaayusan niya ang damit ni Kislap, isang bagay ang nangyari
na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang singsing sa kanyang daliri, ang simpleng wedding band na isinuot sa kanya sa araw ng kasal ay biglang dumulas. Gumulong ito sa sahig at pumasok sa ilalim ng kama. Naku, bulong niya sa sarili. Lumuhod siya upang kunin ito. Pag abot niya sa ilalim ng kama, aksidenteng nasagi ang kanyang kamay, ang kamay ni Kislap na nakalaylay sa gilid ng higaan. At doon niya nakita yon. Isang mabilis, halos hindi makitang pagkurban ang hintuturo nito. Isang kibot, isang galaw. Napauwang ang kanyang bibig ng laki, ang kanyang mga mata. Totoo ba ang nakita niya? Hinawakan niya ang kamay ni Kislap. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Kislap, naramdaman mo ba ako? Ang kamay sa hawak niya ay nanatiling malamig at walang buhay. Sinubukan niyang bisilin ito. Walang tugon. Sinuri niya ang bawat daliri nito. Walang galaw. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Nababaliw na ba siya? Ang pag-asang makakita ng kahit anong senyales mula sa asawa niya ay nilalaro na yata ang kanyang isipan. Gabing iyon, habang hinahanda niya ang hapunan, tinawag siya ni Doña Consolacion. Tala, sabi nito. Ang mukha ay seryoso. Simula bukas, hindi na sinusgina ang mag-aalaga kay Kislap. Pinauwi ko na siya. Nagulat si Tala. To. Bakit po? May nagawa po ba siyang mali? Sinusgina ay mabait at matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Umiling ang matanda. Wala. Kailangan lang natin ng pagbabago. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Ang tikuhin niyang si Silas ay may inirekomendang mas magaling. Bukas na bukas din ay darating siya. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan ni Tala. Si Silas, ang yaya na inirekomenda ni Silas. Bigla ang lahat ng maliliit na tiraso ng pagdududa na kanyang naramdaman. Ang kaluskos sa gabi, ang pagbabago sa paghina, ang paggalaw ng daliri at ang kakaibang kabaitan ni Silas ay nagsimulang magkabit sa kanyang isipan. Umubuo ng isang larawang nakakatakot at hindi niya maintindihan. Isang taon na ang lumipas mula nang si Tala ay maging isang imperial. Tatid at anil at animaraw ng mga almusal na puno ng tensyon, mga hapunan sa katahimikan, at mga gabing walang katapusan, kung saan ang tanging kasama niya ay ang mahinang paghina ng kanyang asawang walang malay. Ang bagong yaya na inirekomenda ni Silas ay mas mahigpit pa kaysa sa dati. Ang bawat kilos ni Tala sa loob ng silid ay tila binabantayan. Nawala na ang mga pagkakataon niyang makalapit ng husto kay Kislap. Nawala na ang mga sandali kung saan tila nararamdaman niya ang mga lihim na senyales nito. Ang binhi ng pagdududa na itinanim sa kanyang isip noong unang gabi ay dahang natabon. Araw na realidad. Pakangaguni, kunilang niya ang lahat. Baka nga, sa sobrang asam niya ng asa ay lumilikha na lamang siya nito sa kanyang isipan. Hanggang sa isang umaga, ng Martes, nagising si Tala na may kakaibang pakiramdam, isang pagkahilo, at pagbaliktad ng sikmura na hindi niya pa naramdaman dati. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo, halos hindi na umabot sa inidoro. Nang iluwan niya ang lahat ng laman ng kanyang tiyan, napasandal siya sa malamig na pader. Habol ang kanyang hininga. Pakasanakain ko lang kagabi, bulong niya sa sarili. Ngunit nang maulit iyon,
Kinabukasan at sa susunod pang araw, isang bagong kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang kaisipang imposible, ngunit kasabay nito'y nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba at pag-asa. Naghintay siya ng pagkakataon. Isang hapon, nang ay abala sa hasyenda, nagdahilan siyang masakit ang ulo at kailangan ng gamot mula sa botika sa bayan. Sa kanyang pag-aalinlangan, pinayagan siya ni Doña Consolacion, ngunit may kasama siyang driver na tila bantay niya. Sa botika, habang ang driver ay naghihintay sala, nanginginig ang mga kamay ni Tala na binili ang isang maliit na kahon, isang pregnancy test kit. Itinago niya ito sa kaibuturan ng kanyang bag, na parang isang ninakaw na alahas. Pagbalik sa hasyenda, dumiretso siya sa kanyang silid. Kislap was asleep. The new nurse was on her break. Ito na ang pagkakataon niya. Pumasok siya sa banyo. Ang puso niya ay kumakarera. Sinunod niya ang mga panuto sa kahon at pagtatapos, naghintay siya. Ang 3 minutong paghihintay na yon ay tila mas manghaba pa sa 1 taon niyang paninirahan sa mansyon. At pagkatapos dahan niyang sinilip ang resulta. 2 guhit. Positibo. Napatakip si Tala sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi hindi ng lungkot, kundi ng purong uumapaw na saya. Sa gitna ng kanyang madilin at walang pag-asang buhay, isang milagro ang nabuo. Isang maliit na bininang pag-asa. Hindi niya alam kung paano. Ngunit sigurado siya ang batang ito ay anak nila ni Kislap, isang ala ng kanilang nakaraan. Bago pa ang lahat ng trahedya, isang buhay na patunay na minsan nagkaroon sila ng isang sandaling totoo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, isang tunay masayang ngiti. Ito ang kanyang lihim. Isang napakagandang lihim na magbibigay sa kanya ang lakas upang harapin ang bawat araw. Sa sobrang kagalakan, itinapon niya ang ginamit na test kit sa basurahan ng banyo at lumabas. Pakiramdam niya'y lumulutang siya sa hangin. Ngunit sa hasyenda di Ganinda, walang lihim na nananatiling nakatago ng matagal. Kinagabihan, habang tinutulungan niyang kumain si Kislap, isang katulong si Elena ang pumasok upang maglinis ng kanilang banyo. May kung anong nakita ito sa basurahan. Dinampot niya ito ng may pagtataka, at nang makita kung ano iyon laki ang kanyang mga mata. Mabilis, at walang imik, itinago niya ito sa kanyang bulsa, at nagmamadaling lumabas. Hindi na malaya ni Tala ang lahat ng yon. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang asawa at sa maliit na buhay na ngayon ay kanyang dinadala. Ang sumunod na oras ay ang pinakamasayang oras ni Tala. Sa loob ng hasyenda. Ngunit ang kaligayahang yon ay biglang winakasan ng isang utusan ang kumatok sa kanilang pinto. Senora Tala, pinapatawag po kayo ni Doña Consolacion sa sala. Kinabahan si Tala, ngunit sinubukan niyang maging kalmado. Dahan siyang bumaba sa hagdanan. Ang sala ay tahimik. Nakaupo si Doña Consolacion sa kanyang paboritong silila na parang isang layang naghihintay sa kanyang nasasakal. Ang kanyang mukha ay mas malamig pa kaysa karaniwan. Sa maliit na mesa sa kanyang tabi, nakapatong ang isang pamilyal na bagay, ang pregnancy test kit. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang kanyang dugo ay tila na jelo sa kanyang mga ugat. Ano ito? Tanong ni Doña Consolas. Ang boses ay mahinahon, ngunit may nakatagong bagsi. Hindi makapagsalita si Tala. Sumagot ka,
Sigaw ng matanda. Ang kanyang kahinahunan ay biglang naglaho. Tumayo ito at hinarap si Tala. Huwag mong sabihin hindi ito sao. Nakita ito ni Elena sa inyong basurahan. Sa sakin po. Nauutan na, sagot ni Tala. Isang matalim na halakhak pang kumawala sa mga labi ni Doña Consolacion. Isang halakhak na walang saya. Napakagaling. Napakagaling na artista. Isang taon ka pa lang dito. Nagawa mo nang dungisan ng pangalan ng pamilya ko. Hindi po totoo yan. Ang batang ito. Anak po ito ni Kislap. Depensa ni Tala. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang sinabi niyang iyon ay tila isang malaking insulto. Ang mukha ni Doña Consolacion ay namula sa galit. Lumapit ito kay Tala. Ang mga matay aapoy. Sinungaling. Alam ng lahat na pagkatapos ng aksidente sinabi ng mga doktor na imposible nang magkaanak pa si Kislap. Imposible. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tala. Ang sakit at gulat ay gumuhit sa kanyang mukha, abang hawak niya ang namumulang pisngi. Ang lahat ng pag-asa at kaligayahang naramdaman niya kanina ay biglang nagaho, napalitan ng takot at galit. Tinitigan siya ni Doña Consolacion. Ang bawat salita ay parang laso na tumatagos sa kanyang puso. Halparot, sino ang ama ng dinadala mo? Ang sampal ni Doña Consolacion ay hindi lang sa pisdinita at tumama, kundi sa buong pagkataon niya. Ito ang selyos sa kanyang bagong katotohanan. Isa siyang bilanggo, isang makasalanan sa mata ng pamilyang hindi naman niya piniling maging parte. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya pinayagang lumabas ng silid, maliban na lamang kung kakain. Mga pagkain na inihahatid na rin sa kanyang kalaunan. Ang utos ay malinaw. Ikinukulong siya hanggang sa malutas ang kahihiyang idinulot niya. Ang kanyang malawak na silid, tulugan ay naging isang maranyang Zilda. Sa ikalawang araw ng kanyang pagkakakulong, bumukas ang pinto. Pumasok si Silas Imperial. May dalang isang tray ng prutas at isang nangiting puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Talahiya, malumanay niyang sabi. Inilapag ang tray sa mesa. Pinakiusapan ko si Consolacion, napayagan akong dalawin ka. Pamusta ang pakiramdam mo? Hindi sumagot si Tala. Nakaupo lamang siya sa tabi ng bintana. Nakatanaw sa Mayo. Anong sasabihin niya na durog siya? Na para siyang isang basahang itinapon matapos gamitin. Pumupo si Silas sa silya sa tapat niya. Naiintindihan ko ang galit ni ate. Napakahalaga sa kanya ng pangalan ng aning pamilya. Huminga ito ng malalim. Pero huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Susubukan kong ipaintindi sa kanya ang panig mo. Sa wakas ay lumingon si Tala. Isang maliit na tislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Totoo po? Oo naman, sagot ni Silas. Ang kanyang mga mata ay tila mapagkakatiwalaan. Pero para matulungan kita, kailangan kong malaman ang lahat. Mayon ka bang nakaaway dito sa hasyenda? Isang taong posibleng gustong gumawa ng kwento para siraan ka. Umiling si Tala. Wala to. Halos hindi na po ako nakikipag-usap sa iba. Kahit sino. Kiit ni Silas. Kahit isa sa mga hardinero o sa mga driver. Minsan ang mga simpleng ngiti ay nabibigyan ng ibang kahulugan
ng mga taong may masamang hangarin. Biglang naalala ni Tala si Mang Lito ang hardinero na minsay binigyan niya ng gamot para sa ubo nito. Iyon lang. Ngunit sa paraan ng pagtatanong ni Silas, tila isang simpleng kabaitan ay maaaring maging isang malaking kasalanan. Nagsimulang manlanig ang kanyang mga kamay. Nakikita niya na ang patutunguhan ng usapang ito, may hinahanap si Silas na maisisisi. Wala po talaga. Mariin niyang sagot. Tumango si Silas. Tila nasiyangan na. Sige, Ija, maniwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Ngunit paglabas ni Silas sa silid, ang maamong nangiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang mapanuyang nangisi. Kinahapunan, narinig ni Tala ang boses ni Doña Consolacion mula sa pasilyo. Kausap ang hepe ng kanilang seguridad. Ang bawat salita ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Imbestigahan ng lahat ng lalaking empleyado. Utos ng matanda. Ang boses ay matigas at walang awa. Tingnan ang kanilang mga record. Alamin kung sino ang madalas na nakakasalubong o nakakausap ng babaeng yan. Gusto kong malaman kung sino ang ahas na nagtago sa aking pamamahay. Napahagulol na lamang si Tala. Ang kahihiyan, ang iskandalo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hiniling na sana ay isa na lamang itong masamang panaginip. Gabi, ang yaya ay tapos na sikasuhin, si Kislap at iniwan na silang dalawa sa silid. Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, lumapit si Tala sa kaman ng kanyang asawa. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Ang katawang walang may, ang taong hindi siya kayang husgahan. Hinawakan niya ang kamay ni Kislap, malamig pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito binitawan. Kislap, simula niya. Ang kanyang boses ay basad dahil sa pag-iyak. Hindi ko na kaya. Ang mga luha ay muling dumaloy ng walang pahintulot. Pinagbibintangan nila ako. Ang sabi nila, niloloko kita na ang dinadala ko ay hindi sayo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Pero hindi totoo yon. Alam mo yan, di ba? Naalala mo ba? Bago mangyari ang lahat, bago ang aksidente, may nangyari sa atin. Anak mo ito, Kislap, anak natin. Ibinuhos niya ang lahat. Ang kanyang sakit, ang kanyang takot, ang kanyang pagtatanggol sa sarili sa isang taong hindi naman makakasagot. Hindi kita niloko. Humihikbi niyang sabi. Kahit kailan, hindi ko magagawa yon. Maniwala ka sana sa akin, ikaw na lang. Ikaw na lang ang asa ko. Ipinatong niya ang kanyang noo sa kanilang magkahawak na kamay. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa kumot. Ramdam niya ang ganap na ihisa, ang sukbulan ng kawalan ng asa, at noon, naramdaman niya ito. Isang mahinang pagpisil na patigil siya sa iyak. Itinaas niya ang kanyang ulo. Guni lang ba niya yon? Ngunit muli itong nangyari. Mas malinaw, sa pagkakataong ito. Ang mga daliri ni Kislap ay dahang humigpit sa paligid ng kanyang kamay. Hindi ito malakas, ngunit ito ay totoo. May intensyon na patingin siya sa mukha ng asawa. Nakapikit pa rin ito. Walang pagbabago, ngunit ang pagtisil sa kanyang kamay ay hindi maikakaila. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok sa isang segundo at pagkatapos ay kumabog ng sobrang bilis. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid.
Ang pag-asang matagal na niyang ibinaon ay biglang nabuhay muli. Sumisigaw sa loob niya. Dahan niyang inalis ang kanyang kamay. Nanginginig. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin muli kay Kislap na ngayon ay tila isang malaking misteryo sa kanyang harapan. Lumapit siya para ayusin ang unan nito. Ang isip ay gulo. Nang itaas niya ang unan, may naramdaman siyang isang maliit at matigas na bagay sa ilalim nito. Isang kapirasong papel na mainad na tiniklap. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, may isang salitang nakasulat sa pamilyar, ngunit nanginginig na sulat kamay. Isang salita na babago sa lahat. Magtiwala. Ang kadiliman. Ito, ang aking mundo. Isang kadilimang hindi dahil sa kawalan ng ilaw, kundi dahil sa kawalan ng kakayahang gumalaw. Ang katawan kong ito ang aking kulungan, at ang aking isip, ang tanging malayang bilanggo sa loob nito. Naririnig ko ang lahat. Ang pagaspas ng hangin sa mga puno sa labas ng bintana. Ang mga bulungan ng kasangbahay sa pasilyo. Ang bawat paghikbi, bawat pighating pinipigilan sa pagitan ng mga paghinga. Naririnig ko si Tala. Ang kanyang iyak kagabi ay parang mga karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Bawat hikbi niya ay isang sampal sa aking walang silbing pagkalalaki. Narito ako. Nakahiga. Isang inutil na piraso ng kasangkapan. Abang ang babaeng pinangakuan kong proprotektahan ay dinudrog ng mga taong dapat ay pamilya ko. Anak mo ito. Isilap, anak natin. Ang mga salitang iyon paulit na tumatakbo sa isip ko na parang sirang plaka. At sa bawat ulit bumabalik ang isang isang gabi. Isang linggo bago ang nakatakda kong proposal, isang malakas na ulan ang bumuhos kaya't hindi na siya nakauwi. Naroon kami sa aking rest house sa Tagaytay. Nakaupo sa harap ng fireplace, baso ng alak sa aking kamay. Habang siya ay nakatakiyamba mo siya, nakatingin sa apoy. Ang refleksyon nito ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Ayokong matapos ang gabing ito. Pulong niya. Hindi ito matatapos. Sagot ko. Hinahawi ang buhok na tumatakip sa kanyang muka. 7 ang simula. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kalmadong liwanag ng apoy, at sa saliw ng patak ng ulan, nangyari ang hindi dapat. Walang pilitan, walang pagsisisi. Tanging 2 pusong naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Ang gabing iyon ay ang aming lihin. Isang lihin na dapat ay susundan ng pangako ng habang buhay. Ngunit kinain ng trahedya ang pangakong iyon. Ngayon ang bunga ng gabing iyon, ang anak namin ang ginagamit nilang sandata para saktan siya. At ang iisang utak sa likod ng lahat ng ito. Ang aking sariling dugo. Si Silas ang aking mabait na tiyuhin. Isang demonyong nagbabalat kayong anghel. Nakikita ko siya sa gilid ng aking mga mata kapag dumadalaw siya. Nakikita ko ang huwad na aalala sa kanyang mukha habang kinakausap niya si Tala. Naririnig ko ang lason sa bawat salitang pagtulong na binibitawan niya. Hayop. Isa siyang hayop na aabang sa dilin. Alam niyang ako ang target niya. Ang aksidente. Hindi iyon aksidente. At ngayon, si Tala at ang aming anak ang kanyang bagong laruan. Isang galit na aapoy ang tanging nagpapanatili sa aking iisip na buo. Ang galit na yon ang nagbibigay sa akin ng lakas.
Bawat araw kapag ang yaye na tauhan ni Silas ay nagbabasa ng magasin sa sulok o cellphone, ginagawa ko ang aking mga ehersisyo. Mga esersisyong walang nakakakita. Pinipilit kong igalaw ang dulo ng aking mga daliri sa paa. Ang pakiramdam ay parang libong karayom ang sabay na tumutusok dito. Ang pawis ay tumutulo sa aking sentido. Ngunit ang aking mukha ay nananatiling isang blankong maskara. 1, 2, 3. Ganyan ang bilang ko sa isip ko. Bawat bilang ay isang maliit na tagumpay laban sa kulungang ito. Kagabi, nang hawakan ni Tala ang aking kamay at ibuhos ang lahat ng kanyang sakit, alam kong kailangan ko nang gumawa ng paraan. Ang kanyang desperasyon ang nagtulak sa akin na gawin ang pinakamapanganib na bagay. Pinis-il ko ang kanyang kamay. 1 beses, 2 beses. Ang buong lakas na naipon ko sa loob ng 1 taon ay ibinuhos ko sa simpleng galaw na yon. 1 sugal. 1 sugal na sana ay naintindihan niya. At ang sulat yun ang pinakamahirap. Isinulat ko yun 1 linggo na ang nakalipas sa isa sa mga gabing nagpapanggap na tulog ang yaya. 1 lapis na ninakaw ng aking loyal na physical therapist mula sa mesa at 1 kapirasong papel. Inaabot ako ng halos 1 oras para lamang maisulat ang 1 salita. Ang bawat letra ay 1 laban sa aking mga kalaminang ayaw sumunod. Pagkatapos, itinago ko ito sa ilalim ng unan. Naghihintay ng tamang pagkakataon ang pag-iyak ni Tala kagabi. Iyon ang pagkakataong yun. Ngayon alam na niya, o sana alam na niya na hindi siya nag-iisa. Nasa likod ng mga matang ito, na tila walang buhay, may 1 taong nakikinig, nagmamasid at nagpaplano. 1 plano ng paghihiganti, 1 plano para bawiin ang lahat ng ninakaw sa amin. Bigla ang aking pag-iisip ay natigil. 1 tunog mula sa labas, mangayabag, papalapit. Pamilyar ang bigat ng bawat hakbang, si Silas. Sa 1 iglap, ang lahat ng tensyon sa aking mga kalamnan ay pinakawalan ko. Ang aking paghinga ay bumalik sa dati nitong mabagal at halos hindi maramdam ang ritmo. Ang aking isip na kanina, iisang nagngangalit na bagyo, ay biglang naging 1 kalmadong karagatan sa ibabaw. Ngunit sa ilalim nito ay uumapaw ang puot at 1 malinaw na plano. Pumukas ang pinto, nananatili akong 1 estatwa, 1 perpektong pagkukunwari. Ngunit sa loob ko, ako'y 1 mandirigmang naghihintay ng tamang oras para sumugod. Magtiwala. Paulit. Ulit na binasa ni Tala ang salita sa maliit na papel, hanggang sa halos mabura na ang tinta. Ang sulat kamay ay nanginginig. Halatang isinulat ng may buong paghihirap. Ngunit walang duda. Iyon ang sulat ni Kislap. Ang parehong sulat na nakita niya sa mga lumang liham nito noong sila pa ang pagpisil sa kanyang kamay. Ang liham. Hindi siya nababaliw. Totoo ang lahat. Ang kaalamang yon ay hindi nagdulot sa kanya ng kapayapan. Sa halip, ito'y nagtanim ng 1 nakakabalisang katanungan sa kanyang isip. Kung si Kislap ay may malay, bakit siya nagkukunwari at kanino siya dapat magdiwa? Sa mga sumunod na gabi, ang bintana ang naging kanyang himpilan. Mula roon, tinitingnan niya ang kadiliman ng hasyenda. Naghahanap ng kahit anong hindi pangkaraniwan. Kung may tinatago si Kislap, kailangan nito ng tulong mula sa labas. Imposibleng
Isa lang niya itong ginagawa. Sa ikatlong gabi ng kanyang pagbabantay, may nakita siya. Isang isang lalaking maingat na naglalakad sa gilid ng hardin, malayo sa mga ilaw ng poste. Nakasuot ito ng simpleng jacket at may dalang gimbag. Huminto ito sa isang bahagi ng padal na natatakpan ng makapal na halaman. Nando dyan, Lila. Sa isang iglap, nawala ito na parabang kinain ng dilim. Kinabukasan, nandoon ulit ang lalaki sa parehong oras, sa parehong lugar. At sa pagkakataong yon, nakikita ni Tala ang kanyang mukha ng tamaan nito ng sinan ng buwan. Hindi niya ito kilala. Hindi ito isa sa mga empleyado ng hasyenda. Isang plano ang nabuo sa isip ni Tala, isang mapanganib, ngunit kinakailangang plano. Kinagabihan, naghintay siya nang makita niyang papalapit na ang anino, dahan, at walang tunog siyang lumabas ng silid. Ang yaya ay natutulog na sa maliit na kwarto nito sa baba. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay isang kalkuladong pangani. Nakarating siya sa hardin. Malamig ang hangin. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Ang puso niya'y kumakabog sa kanyang lalamunan. Hinintay niyang makalapit ang lalaki sa pader. Sino ka? Mahinang tanong ni Tala. Sapat lang para marinig ng lalaki. Natigilan ito at napalingon. Ang mukha ay puno ng gulat at tako. Isa itong lalaking nasa edad 40. Mukhang simple at disente. Wala po. Naligaw lang po ako. Nauutal nitong sagot. Handa nang tumakbo. Hindi ka naligaw. Sabi ni Tala. Dahang lumalabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang mga kamay ay nakataas para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Gabi kitang nakikita. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kiit ng lalaki. Umatras ng isang hakbang. Kinuha ni Tala mula sa kanyang bulsa ang nakatuping papel. Pinagkakatiwalaan kanya. Sabi niya, inuulit ang salita sa liham. Ang mga mata ng lalaki ay nalaki. Ang pagtanggi sa kanyang mukha ay napalitan ng aalinlangan. Tinitigan niya si Tala mula ulo hanggang paa. Ako si Tala. Asawa niya ako. Dagdag niya ang boses ay nagsusumamo. At dinanala ko ang anak niya. Tulungan mo ako. Kailangan kong malaman ang totoo. Ang huling mga salitang iyon, ang tila bumasag sa pader ng iingat ng lalaki. Huminga ito ng malalim. Ang pangalan ko ay Ben. Ako ang physical therapist ni Sir Kislap. Sa isang liblib na bahagi ng hardin, sa ilalim ng isang puno, isinalaysay ni Mang Ben ang lahat. Ang aksidente ay isang tangkang pagpatay. Si Kislap ay nagtamo ng matinding pinsala, ngunit hindi ito ganap na naparalisa. Ang kanyang paggaling ay milagro, ngunit mabagal. Napagdesisyon na nilang ilihim ito na magpanggap siyang ganap na inutil para hindi na siya muling subukang patayin ng kung sino mang gawa nito na pinaghihinalaan nilang walang iba, kundi si Silas. Bawat salita ay parang isang piraso ng puso sa labubuo sa isip ni Tala. Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang pagpapalit ng yaya. Ang kabaitan ni Silas. Lahat ay isang palabas. Kaya ba siya nagpapadala ng senyales? Tanong ni Tala. Tumango si Mang Ben. Alam niyang nasa panganib ka lalo na ngayon. Kailangan kanyang maging mata at tenga sa loob ng bahay
at kailangan kanya para tulungan siyang bumili sang paggalin. Mula sa gabing iyon, si Tala ay naging higit pa sa isang asawa. Siya ay naging isang lihim na kakampi. Kapag ang yaya ay wala o kapag ito'y mahimbing na natutulog sa gabi, ang kanilang silid ay nagiging isang sikretong therapy room. Itinuro sa kanya ni Mang Ben ang mga simpleng ehersisyo. Sa simula, ang mga daliri lamang ni Kislap ang kaya niyang igalaw. Dahang ipinapatong ni Tala ang kanyang maiinit na kamay sa malamig na kamay nito. 1, 2, 3. Pulong niya habang tinutulungan itong ibaluktot ang mga daliri. Nakikita niya ang pagpipigil ng sakit sa mukha nito. Ang pawis na namumuo sa noon nito, ngunit sa mga mata nito, kahit bahagyang nakabukas lamang, nakikita niya ang isang determinasyong hindi kayang silain. Ang kanilang komunikasyon ay walang salita. Isang mahinang pagpisil mula sa kanya ay nangangahulugang kaya mo yan. Isang mas mahina pang pagpisil pabalik ay nangangahulugang salamat. Isang gabi, habang tinutulungan niya itong iangat ng bahagya ang braso nito, nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong yon, wala ang maskara. Nakita ni Tala ang totoong Kislap. Isang lalaking nasasaktan, natatakot, ngunit lumalaban, at sa mga mata niya, nakikita rin ito ang totoong Tala. Hindi ang bayarang asawa, kundi isang babaeng handang sumugal para sa kanya. Isang emosyon ang namuo sa pagitan nila. Mas malalim pa sa awa, mas malakas pa sa obligasyon. Ito ay pag-unawa, pagtitiwala. Isang kilig na isinilang sa gitna ng panganib. Ang kanilang mga lihim na sesyo ay naging santuaryo. Ngunit isang umaga, ang kanilang munting santuaryo ay nilagyan ng mantay. Nagising si Tala sa tunog ng isang grill mula sa labas. Pagdungaw niya sa bintana, nanamig ang kanyang buong katawan. 2 lalaki ang nasa agdanan. Nagkakabit ng isang maliit at itim na bagay sa pader ng pasilyo. Isang bagong security camera na ang lente ay direktang nakatutok sa pinto ng kanilang silid. Ang security camera sa labas ng kanilang pinto ay parang isang mata ng demonyo. Laging nakabukas, laging nagmamasid. Bawat pagpasok at paglabas sa silid ay tila isang paglakad sa entablado, bawat kilos ay sinusuri. Ang kanilang munting santuaryo ay nabakuran ng takot. Masyadong nagiging matalino ang ating pasyente, sabi ni Silas sa kanyang sarili isang gabi habang pinapanood ang live feed mula sa kanyang tablet. At ang kanyang asawa, hindi na siya mukhang isang kawawang biktima. Naramdaman ni Silas ang pagbabago sa hangin, ang pag-asa. Gaano man kaliit ay isang apoy na kailangang patayin bago pa ito maging isang malaking sunog. Hindi na siya maaaring maghintay. Kailangan na niyang tapusin ang laro. Isang hapon, sa isang madilim na coffee shop sa bayan, kinita ni Silas ang isang lalaking may peklat sa kilay. Inabutan niya ito ng isang makapal na sobre. Siguraduhin mong malinis ang trabaho. Sabi ni Silas, ang boses ay malamig. Deposito mo ang perang yan sa account na ibinigay ko. Pagkatapos, gusto kong makita ka ng ilang saksi na kausap ang isang hardinero mula sa hasyenda. Si Manglo, bigyan mo siya ng kaunting pera bilang tulong. Malinaw ba? Malinaw na malinaw, boss. Sagot ng lalaki. Sabay ngisi at tago ng sobre. At pagkatapos nito, magtago ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Kinabukasan, ang bitag ay inilatag na.
Pumasok si Silas sa opisina ni Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay isang perpetong maskara ng pag-aalala at pighati. Tita Consolas, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Napatingin ang matanda mula sa mga papeles na kanyang binabasa. Anong problema, Silas? Bakit ganyan ang itsura mo? Inilapag ni Silas ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ayoko. Sanang ipakita ito sa tita. Alam kong masasakpan ka. Ngunit bilang kapatid ni Kuya, bilang tiuwi ni Kislap, tungkulin kong protektahan ang pangalan ng pamilya natin. Napakunot ang noon ng Donya. Dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob, naroon ang isang bank statement. Isang statement ng isang account na nakapangalan kay Tala Bonifacio. Nakasad doon ang isang malaking deposito halos kalamilyo mo na pumasok 2 araw lang ang nakalipas. Kasunod nito ay mga litrato, mga malabong litrato, nakuha mula sa malayo. Makikita si Mang Lito na may kausap na isang lalaking hindi pamilya at may inaabot itong pera. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng Donya. Pagam ang kanyang boses ay nagsimula ng manghina. Nag-imbestiga ako, tita. Malungkot na paywanag ni Silas. Ang lalaking iyan ay isang kilalang fixer. May mga rekod siya. Ang pera, iyon ang bayad para manahimik siya. Ang utos ay nanggaling kay Tala. Hindi ako naniniwala maring sabi ni Doña Consolacion, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. Tita, pakinggan niyo po ako. Pagsusumamo ni Silas lumuhod sa tabi ng kanyang silya. Si Tala, hindi lang siya nagtaksil kay Kislap. Isa siyang manggaganso, isang ahas na inalagaan natin sa ating tahanan. Inamit niya ang hardinero para makipag-ugnayan sa lalaki niya sa labas. At nangaman niyang buntis siya, sinubukan niyang pagkakitaan ang sitwasyon. Ito ay isang sindikato, isang planadong paninira sa ating pamilya. Bawat salita ni Silas ay isang patak ng lason na dahang kumakalat sa puso ni Doña Consolacion. Ang pagdududa na matagal na niyang pinipigilan, ang galit sa posibleng pagkakataksil ay sinindihan ng ebidensyang nasa harapan niya ang pag-ibig niya sa kanyang anak at ang takot para sa karangalan ng kanilang pamilya ay bumulag sa kanya. Tumayo ang matanda. Ang kanyang muka ay tila isang bato, matigas, malamig, at walang emosyon. Ang kaninang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang nakakakilabot na katiyakan. Patawag niyo ang lahat, utos niya sa kanyang sekretarya. Ang mga kapatid ko, ang mga pinakamatatandang miyembro ng pamilya imperial. Sabihin mong mayroon tayong agarang pagpupulong, isang paglilitis. Gabing iyon, tinawag si Tala sa sala. Ang lugar ay puno ng mga taong ngayon lang niya nakita. Mga tiyahin at tikuhin, mga pinsan ng kanyang biyanan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na may pagkamuhi at pagkutya. Nakatayo si Doña Consolacion sa gitna. Hawak ang mga peting ebidensya. Tumingin ito kay Tara, hindi na bilang isang biyanan sa manugang, kundi bilang isang hukom sa isang kriminal. Tala, Bonifacio Imperio wika ng Donya. Ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na sala. Bawat salita ay isang hatol. Ikaw ay napatunayang nagkasala hindi lamang ng pagtataksil, kundi ng paninirang puri at pandaraya laban sa pamilyang ito. Walang nagbigay kay Tala ng pagkakataong magsalita. Walang nagtanong sa kanyang panig.
Ang desisyon ay nagawa na bago pa man siya makababa ng hagdanan. Ayon sa tradisyon at batas ng pamilya imperial na isinulat pa ng ating mga ninuno, may isang parusa para sa ganitong uri ng kasuklam, suklam na kahihiyan. Patuloy ng matanda, ang kanyang mga mata ay nagniningnas sa galit. Umakbang ito, palapit kay Tala. Ang anino nito ay tila lumalamon sa kanya. Sa araw ng pag-uhukom, bulong nito, ang bawat salita ay isang pangako ng isang bangungot. Aayusan ka namin. Aahitan ang iyong buhok at ipapaanod sa ilog. Iyan ang parusa sa kahihiyan. Ang sala ng Hacienda de los Teminda ay hindi na isang lugar ng pamilya. Ito'y naging isang korte. Ang mga mamahaling wadlas ay isinan. Pinalitan ng mga hanay ng silya na inuukupan ng mga taong may dugong imperial. Ang kanilang mga mukha ay walang awa. Pangahukom na matagal nang nagbigay ng hatol. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Tala. Nakasuot ng simpleng puting besida na tila lalong nagpatingkad sa kanyang pamumutla. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka. Pakiramdam niya lahat ng mata sa silid ay mga kutsilyong nakatutok sa kanya. Handa siyang pagtira, pirasuhin. Sa isang sulok malapit sa malaking bintana, naroon si Kislap nakaupo sa kanyang wheelchair. Walang pagbabago. Isa pa ring estatwa sa gitna ng kaguluhan. Ito ba ang pinagkatiwalaan niya? Isang katawang hindi kayang gumalaw para ipagtanggol siya. Ang pag-asang umusbong sa puso ni Tala. Ilang araw na ang nakalipas ay unting namamatay. Nilalamon ng malamig na realidad. Si Doña Consolacion, nakasuot ng itim, ay tumayo sa harap na parang isang piskal. Sa kanyang tabi, si Silasang perpektong aktor na ang mukha ay puno ng peking kalungkutan. Nandito tayo ngayong gabi. Simula ng Donya. Ang boses ay matigas at formal upang isagawa ang isang tradisyong matagal nang hindi natin ginagawa. Isang tradisyong kinakailangan upang linisin ang dungis sa pangalan ng ating angkan. Tumingin siya ng diretsyo kay Tala. Tala Bonifacio, ikaw ay binigyan ng pagkakataong mamuhay bilang isang imperial. Tinanggap ka sa pamamahay na ito. Ngunit ang iyong ginawa ay isang hindi mapapatawarang paglapastangan. Hindi po totoo yan. Mahinang sagot ni Tala. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng paninindigan. Huwag ka nang magsalita. Sigaw ng isang matandang babae, isa sa mga kapatid ni Doña Consolacion. Wala kang karapatan. Si Silas ang humakbang pasulong. Hawak ang folder ng mga ebidensya. Tita, mga kamal, anak, simulan niya, ang boses ay puno ng pighati. Buong bigat sa aking kalooban na ipakita ito. Ngunit ang katotohanan ay kailangang manaig. Isa niyang ipinakita ang bank statement ang mga litkato. Bawat isa ay isang dagok sa dibdib ni Tala, isang perpektong bitad. Paano niya lalabanan ang isang kasinungaling ng binuo ng napakagaling? Ito ay malinaw. Patuloy ni Silas. Abang ang aking pamangkin ay walang kaban, laban sa kanyang higaan, si Tala ay gumagawa ng paraan para sirain ang ating pamilya mula sa loob. Ang batang dinadala niya ay hindi isang imperial. Ito ay isang bastardo. Ang salitang iyon ay tumama kay Tala na parang isang bala. Napahawak siya sa kanyang tiyan na parabang poprotektahan niya ang kanyang anak mula sa masasakit na salita. Hindi. Ikbin niya.
Hindi totoo yan. Ang ama niya ay si Kislap. Inka sinungalingan. Sagot ni Silas. At ang perang ito, ang patunay, ayad para sa kanyang katahimikan o marahil bayad para sa kanyang serbisyo. Nag-init ang mga tena ni Tala. Ang kanyang takot ay unting napapalitan ng galit. Itinaas niya ang kanyang baba at tiningnan si Silas ng diretsyo. Nagsisinungaling ka, mariin niyang sabi. At sino ang paniniwalaan nila? Tala. Mapanuyang sagot ni Silas. Ikaw na isang estanghero o ako na kanilang kadugo. Tumingin si Tala sa paligid. Taghahanap ng kahit isang mukha na may bahid ng pagdududa ng kahit kaunting awa. Ngunit wala siyang nakita. Tanging mga matang mapanghusga. Napatingin siya muli kay Kislap. Ang kanyang huling pag-asa. Umasa siyang may gagawin nito. Isang paggalaw, isang tunog, kahit ano. Ngunit nanatili itong walang kibo. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang kanyang mga lihin na pagtulong, ang kanyang pagtitiwala. Lahat ay nauwi sa wala. Talo na siya. Tumayo si Doña Consolacion. Senyales na tapos na ang paglilitis. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Tala. Ang hatol ay naibigay na. Mika ng matanda. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Ihanda ninyo siya. Dalawang babaeng kasambahay ang nagsimulang lumapit kay Tala. Ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon. Hahawakan na sana nila ang kanyang braso nang biglang sadali. Ang boses ay mahina, garalgal na parang isang makinang matagal nang hindi ginagamit. Ngunit sa katahimikan ng sala, ito'y umalingaw na parang isang kulob. Ang lahat ay natigilan. Ang mga kasambay ay nahahawak sana, kay Tala ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Ang lahat ng mga mata na kanina nakatutok kay Tala ay sabay na lumingon patungo sa pinanggalingan ng boses patungo sa wheelchair sa sulok ng silid. Ang salitang sandali ay nanatiling nakabitin sa hangin na parang isang hiwagang hindi kayang ipaliwanag. Para kay Tala, ang tunog na yon ay mas malakas pa sa isang pagsarob. Ito ang tunog ng imposible. Ang ulo ng lahat ay lumingon kasama na ang sa kanya. Ang kanyang mga matang puno ng luha ay nakatutok sa lalaki, sa wheelchair. At pagkatapos na saksihan ng lahat, ang isang milagro. Ang kamay ni Kislap na sa loob ng isang taon ay wala man lang buhay, ay dahang gumalaw. Itinukod niya ito sa braso ng wheelchair. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila sumisigaw sa hirap. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ngunit hindi siya tumigil sa harap ng nanalaking mga mata ng buong angka ng imperial. Sa harap ng mukha ni Silas, na biglang nabura ang pagkukunwari at napalitan ng purong pagkabigla at tako. Si Kislap Imperia ay dahang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Ang bawat pulgada ng kanyang pagtayo ay isang tagumpay, isang pagpapatunay ng sa wakas ay ganap na siyang nakatayo. Kahit na nanginginig at nakakapit ng mahigpit sa wheelchair, para sa suporta, isang kolektibong paghinga ng gula ng napakawalan sa buong silid. Ang sakit. Bawat himayimin ng aking kalamnan ay sumisigaw. Ngunit ang sakit na ito ay wala kumpara sa sakit na nakikita ko sa mga mata ni Tala. Ang kanyang mga luha
Iyon, ang aking lakas. Iyon, ang aking apoy. Tumingin si Kislap sa paligid. Ang kanyang mga mata, na dati walang buhay, ay ngayon aalab sa galit at determinasyon. Ang kanyang tingin ay unang dumapo sa kanyang ina. Pagkatapos, kay Tala, isang nagsasabing tapos na ang paghihintay, at sa huli, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Silas. Tito, sabi ni Kislap, ang kanyang boses ay garaldal pa rin, ngunit may diin na ngayon. Magaling, magaling kang umate. Ang mukha ni Silas ay namutla na parang isang papel. Kislap, paanong nabuhay ako? Pagpapatuloy ni Kislap. Yan din ba ang tanong mo nung araw na sinira mo ang preno ng sasakyan ko? Naghintay ka ba ng balita na patay na ako? Nabigo kita, Tito. Nabigo kita dahil mas matibay ako kaysa sa inaakala mo. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Anong pinagsasabi mo, pamangkin? Pagkakailan ni Silas, sinusubukang bawiin ang kanyang kumbensa. Kung ano na ang epekto ng gamot sa'yo. Huwag ka nang magpanggap. Sigaw ni Kislap. Ang kanyang boses ay biglang lumakas. Alam ko ang lahat. Ang pagmamanipula mo kay Mama. Ang paglalagay mo ng sarili mong tauhan bilang yaya ko para mabantayan ako. At ang pinaabago mong obra maestra ang sa mo sa asawa ko. Tumingin si Kislap kay Tala. Ang kanyang tingin ay lumambot. Ang batang dinadala niya ay anak ko. Punga ng pagmamahalan namin bago mo pa man subukang kunin ang lahat sa akin. Walang katotohanan ang lahat ng yan. Desperadong sigaw ni Silas, tumingin sa kanyang kapatid. Konsolasyon. Huwag kang maniwala sa kanya. Lasing siya sa gamot. Nakatingin si Tala sa lahat ng nangyayari na parang nanonood ng isang pelikula. Ang lalaking akala niya iisang eskatwa ay isa palang natutulog na leon na ngayon ay nagising na. Ang lahat ng kanyang tiniis, ang lahat ng kanyang panalangin ay nagkaroon ng katuparan sa sandaling iyon. Ngunit ang kasunod na nangyari ang lalong gumimbal sa kanya. Si Doña Konsolasyon, na kanina isang hukom na bakal, ay hindi nagpakita ng kahit anong gulat. Sa halip, isang kakaibang kalungkutan ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi siya tumingin kay Kislap. Tumingin siya kay Silas. Alam mo, Silas, sabi ng matanda. Ang boses ay kalmado na ngayon. Isang nakakakilabot na kalmado. May isang bagay na hindi mo kailanman naintindihan tungkol sa pagiging isang ina. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng senyales sa kanilang matandang mayordomo na nakatayo sa gilid. Ang isang ina, palagi niyang alam. Pinindot ng mayordomo ang isang maliit na remote control mula sa mga speaker na nakatago sa sala. Isang boses tang umalingaw-ngaw. Ito ang boses ni Silas. Recording. Siguraduhin mong malinis ang trabaho. Idliposito mo ang perang yan sa account na ibinigay ko. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Ang recorded na boses ni Silas ay sinundan ng boses ng lalaking may peklat. Ang buong usapan nila sa coffee shop. Malinaw na malinaw. Naniga si Silas sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Doña Konsolasyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataksil. Ngunit hindi pa doon natapos. Isang panibagong recording ang pinatugtog. Boses muli ni Silas. Kausap ang yaya na tauhan niya
Recording. Pantayan mo ang bawat kilos nila. Kahit anong kahinahinala, report mo agad sa akin. Hindi pwedeng gumaling ang pamangkin ko. Naiintindihan mo? Ang pagsabog ng katotohanan ay hindi isang bomba. Ito ay isang seri ng mga pagsabog. Sunod, sunod, walang tigil. Ang maskara ni Silas ay tuluyan nang gumuho. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Si Doña Consolacion ay lumapit sa kanyang kapatid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tumingin siya rito. Hindi na may galit kundi may sukgulang awa at pagkasuklam. Akala mo ba, hindi ko alam? Tanong niya. Ang boses ay basag na. Mula pa noong araw ng aksidente, may nararamdaman na akong mali. Ang iyong sobrang pag-aalala, ang iyong mga mungkahi lahat ay kalkulado. Akala mo ba, hindi ko napapansin? Isang ina, laging alam ng isang ina. Ang sala ay napuno ng kaguluhan. Ang mga bulungan ay naging hayadang sigawan. Ang mga mukha na kanina, puno ng paghuusga kay tala, ay ngayon nabalin kay Silas. Puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwalang tingin. Hindi isang bitag ito. Gawa niyo lang ang lahat ng yan, sigaw ni Silas. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng gumuho at napalitan ng pagkasira ng bait. Tumingin siya sa mga kamag, anak nila. Aghahanap ng kakampi. Pamilya tayo. Hindi niyo ako pwedeng talikuran. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang ebidensya ay malinaw. Ang kanyang pagkakasala ay isiniwalat na sa lahat. Sa isang senyas ni Doña Consolacion, pumasok ang 2 security guard ng hasyenda. Walang seremonya nilang hinawakan ang mga braso ni Silas. Pitiwan niyo ako. Pangahayop kayo. Nagpupumiglas niyang sigaw. Ngulit wala na siyang nagawa. Habang kinalagkad siya palabas ng sala, ang kanyang mga pagmumura ay umalingaw-ngaw hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin. Ang haligi ng pagkukunwari ay bumagsak na. Sa pagkawala ni Silas, isang nakakabing katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang lahat ng lakas na nagpatayo kay Kislap ay tila biglang naubos. Nanginig ang kanyang mga tuhod at kung hindi dahil sa wheelchair na kanyang kinakapitan ay tuluyan na siyang babagsak. Kislap! Sigaw ni Tala. Mabilis siyang tumakbo palapit dito. Hindi nalintana ang mga taong nakatingin. Sinalo niya ang kanyang asawa. Niyakap ito ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang bigat ng pagod nito, ang pagtibok ng puso nito na kapwa puno ng tagumpay at pagkahapo. Salamat, bulong ni Kislap sa kanyang balikat, bago ito tuluyang manghina sa kanyang mga bisig. Sa gitna ng lahat ng iyon, lumapit si Doña Consolacion. Ngunit hindi na ito ang rey ng bakal na nakita ni Tala kanina. Ito ay isang ina, isang lola na ang mukha ay basa sa luha. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakita dati. Pagsisisi Talahiya, sabi ng matanda. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Umiling si Tala. Paano? Bakit? Ang kalupitan ko sa iyo, ang bawat masasakit na salitang binitawan ko, lahat yun ay isang palabas. Agpapatuloy ng Doña ang mga luhay patuloy sa pag-agos. Nang magsimula akong maghinala kay Silas, alam kong kailangan kong protektahan ka lalo na ang dinadala mo. Alam kong kung makikita niyang mahalaga ka sa akin,
gagawin kanyang target. Naalala ni Tala. Ang bawat insulto, bawat paghamak, lahat pala iyon ay isang baluti, isang mapait na gamot para iligtas sila. Kailangan kong ipakita sa kanya na wala kang halaga sa pamilyang ito, na isa ka lamang pagkakamali dahil sa ganoong paraan, hindi kanya gagalawin. Iyon lang ang naisip kong paraan para iligtas kayo, habang palihim akong iipon ng ebidensya laban sa kanya. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Tala. Patawarin mo ang isang ina na natakot para sa kanyang anak at sa kanyang apo. Patawarin mo ako. Hindi na napigilan ni Tala ang sariling mga luha. Ang galit at sakit na kininkim niya para sa kanyang biyanan ay unting natunaw, napalitan ng unawa. Niyakap niya ang matanda. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng pagbagsak ng isang haligi, isang bagong pundasyon ang nagsisimulang mabuo. Ang ibang mga miyembro ng pamilya imperial ay isang lumaki. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan. Alok sila ng kanilang mga paumanhin, mga salitang hindi na halos marinig ni Tala. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang lalaking nasa kanyang mga bisig at ang bagong tukas ng pamilya na handang bumangon mula sa mga abo ng kasinungalingan. Agad nilang isinugod si Kislap sa sa medical center. Habang nasa biyahe, hindi binitawan ni Tala ang kamay nito. Nakita niya ang hirap sa paghina nito, ang pamumutla ng kanyang mukha. Nanalo sila sa laban, ngunit ang digmaan para sa kanyang kalusugan ay hindi pa tapos. Pagdating sa ospital, mabilis itong inasikaso ng mga doktor. Naiwan si Tala at si Doña Consulas sa labas ng emergency room, magkatabing nakaupo sa malamig na upuan, naghihinday. Lumipas ang halos 1 oras bago lumabas ang doktor. Ang mukha nito ay seryoso. "Kamusta po ang anak ko, Dok?" Agad na tanong ng Donya. Huminga ng malalim ang doktor. Stable na po siya. Ngunit ang biglaang paggamit niya ng kanyang mga kalamnan, matapos ang matagal na panahon ng inactivity, ay nagdulot ng matinding strain. Nagkaroon ng pamamag sa ilang bahagi ng kanyang spinal column. Masyado niyang pinilit ang kanyang sarili. Ano po ang ibig sabihin niyan? Nanginginig na tanong ni Tala. Tumingin ang doktor sa kanilang dalawa. Ang mga mata ay puno ng aalala. Ang ibig sabihin po niyan, ang proseso ng kanyang paggaling. Maaaring bumalik sa simula o mas malala pa, maaaring magkaroon ito ng permanenteng epekto. Ang mga salita ng doktor ay iwan ng panandaliang takot sa puso ni Tala. Ngunit ang takot na yon ay hindi nagtagal. Kung nagawa nilang lagpasan ng 1 taon ng kasinungalingan at panganib, ano ang ilang buwan pa ng pagsubok? Sa pagkakataong ito, hindi na sila iisa. Magkasama na sila. Lumipas ang 6 na buwan. Ang prediksyon ng doktor ay bahagyang nagkatotoo. Ang paggaling ni Kislap ay naging mas mabagal at mas mahirap, ngunit hindi ito bumalik sa simula. Dahil sa bawat araw ng therapy, sa bawat masakit na ehersisyo, mayroon na siyang tala sa kanyang tabi. Isang tala na hindi na isang bayarang asawa, kundi isang tunay na katuwang. Ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon. Ang Hacienda de Silanda ay nagbago na rin. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ay unting napuno ng init at bagong buhay. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga halakhak. Ang mga peting ngiti ay napalitan ng tunay na pagmamalasakit. Isang hapon, habang nagpapahina sila sa hardin, abala si Tala sa aayos ng mga gamit na kanilang pinamili para sa paparating
na pagdating ng kanilang anak. Isang maliit na kuna, mga maliliit na damit, mga laruan. Mula sa kanyang likuran, naramdaman niya ang pagyakap ng isang pamilyar na mga braso. Medyo nanginginig pa, ngunit malakas. Hindi na niya kailangan ng wheelchair. Isang saklay na lamang ang nagsisilbi niyang suporta. Mukhang may isang taong sabik na sabik nang lumabas. Ulong ni Kislat, habang dahan niyang ipinapatong ang kanyang kamay sa malaking tiyan ni Tala. Naramdaman nila ang sabay na paggalaw ng sanggol sa loob. Napangiti si Tala at ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Kislap. Mana, yata, sa ama. Iiro niya. Sa di kalayuan sa ilalim ng puno ng mangga nakaupo si Doña Konsolasyon, ngunit hindi na ito ang matriarkang nakakatakot. Sa halip, isa na siyang lola na abala sa pagniniting ng isang pares ang maliliit na sapatos na gawa sa lana. Minsan sumusulat ito sa kanila at isang nangiti ng purong kaligayahan ang gumuguhit sa kanyang mukha. Ang yelo sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw. Tumingin si Kislat sa mga mata ni Tala. Ang mga mata na dati sa lamin ng kalungkutan ay ngayon kumikinang na parang mga bituin. Kala, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. Sa lahat ng nangyari, sa gitna ng lahat ng gulo at sakit, may isang bagay akong hindi nasabi sa iyo ng tama. Inawakan niya ang pisngi nito. Salamat. Salamat sa hindi pagsuko at mahal kita. Iyon ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Tala. Hindi mula sa isang kasunduan, hindi dahil sa obligasyon, kundi mula sa puso. Mahal din kita. Sagot niya habang isang butil ng luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hinalikan siya ni Kislap, isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang pait, ang takot, ang pag-asa, at ang tagumpay. Isang halik na selyo ng kanilang bagong simula. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ginising ni Kislap si Tala. May gusto akong ipakita sa iyo. Sabi nito. Dinala siya nito sa balkonahe ng kanilang silid. Ang parehong balkonahe kung saan dati, magisikmag, isa lamang siyang umiiyak. Ngayon, magkatabi na sila. Magkayakap, mula sa kanilang kinatatayuan. Tanaw nila ang malawak na lupain ng hasyenda at sa dulo ng abot. Tanaw ang kadiliman ng gabi ay unting naglalaho nagbibigay daan sa ginintuang sinag ng bukang liwayway ang buong hayenda ay tila naliligo sa bagong asa ang bulong ni Tala hindi kasing ganda mo. Sagot ni Kislaki pinatong niya ang kanyang kamay sa tiyan ni Tala at hindi kasing ganda ng kinabukasang bubuuin nating tatlo. Habang pinapanood nila ang pagsikat ng araw, alam ni Tala na ang lahat ay nagbago na. Ang kasunduang may laso na minsi kanyang pinasok ay naging isang pangako ng walang hanggang pag-ibig. Ang kanyang sakripisyo ay naging kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang gabi ay tapos na. Ang kanilang mahabang madilim na gabi ay sa wakas ay nagwakas na. At sa harapan nila, ngayon ay ang pangako ng isang napakagandang umaga. At dito po, nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagbangon ni Tala at Kislap mula po sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pag-antabay sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng luha ni Tala at sa bawat tahimik na pakikipaglaban ni Kislap. Habang binibigyan ko ng boses at buhay ang kanilang paglalakbay, hindi ko rin po maiwasang madama ang bigat ng kanilang mga pasanin at ang tamis ng kanilang tagumpay.
sapagkat ang kanilang kwento ay higit pa sa isang simpleng nobela. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay maaring isilang sa gitna ng kasunduan at pait, at ito'y lalong tumitibay sa bawat pagsubok. Isang paalala na ang tunay na pagpapatawad sa sarili man o sa iba ang siyang susi sa kapayapaan ng puso. At higit sa lahat, isang paalala na gaano man kahaba o kadilim ang gabi, palaging may aabang na bukang liwayway ng pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang bawon ninyo mula sa kanilang paglalakbay? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa akin. Muli, ako po'y taos pusong nagpapasalamat hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong kwento na ating bubuksan.